Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties. Dito naman tayo sa Kawit, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located sa may Boston Heights Subdivision na Phase 2 dito sa may Toklong, Kawit, Cavite. Bali, dito tayo nang gagaling sa may SM Bukandala, tapos papasok tayo ng Alapan Street, papunta sa may Boston Heights Subdivision. Malapit lang naman tong subdivision dito, kaya mabilis lang itong ating video. Sundan nyo lang po ang ating biyahe. Bali, dalawang property po ang foreclosed dito sa Boston Heights Subdivision. Belong siya sa Phase 2. Tapos, under siya sa second public auction ngayong week na for bidding. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa bago pa lang sa ating channel, click nyo na lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Ito na yung Alapan Street. Ang point dito sa Alapan Street, napaka kitid ng kalsada niya. Ayan, two-way naman siya pero makitid pa din talaga. Diba? Tingin ko kapag rush hour dito, matraffic siya. Pero nung pumasok ko dito, medyo rush hour na din siya kasi hapon na ito eh. Palubog na din yung araw. Ayan na. Pero sakto lang din naman. Mga tricycle naman kasi bumibiyahe dito. Hindi ako sure kung may mga jeep dito na bumibiyahe. Pero ayun nga, usually tricycle talaga yung bumibiyahe dito. Ito talaga yung pinaka-access road papasok ng subdivision. Kaya no choice ka kapag dito ka nakatira sa Boston Heights. Ito yung pinaka-entrance gate niya. Along the way siya dito sa Alapan Street. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa anumang kumpanya or agency related sa pag-ibig foreclosed properties. Kagaya na lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Straight lang natin itong kalsada, let's go! Ito na yung pinaka-entrance gate ng Boston Heights. Pasok na tayo dito pa, kaliwa. Ayan, medyo sakto lang din naman dito. May 7-Eleven sa labasan. Dito yung pinaka-main gate. Tingin ko phase 1 naman to dito. Yung phase 2 niya, medyo nahilo ako dito kakaikot. Hindi ko kasi kabisado pa dito. First time ko lang naman nakapunta dito sa subdivision. Kaya nahirapan ako hanapin yung property. Yan pala, likod lang din siya ng phase 1 na block. Ayan, makikita natin siya mamaya. Ano na siya, golden na yung kulay ng araw kasi ano siya, palubog na siya eh. Di ba hapon, inabot na ako ng gabi dito kakahanap ng property. Ang dami kong inikutan yun pala. Malapit lang din pala yung phase 2. Hindi naman siya ganun kalayo. Yung una kong napuntahan na block, ano siya, tama naman yung block, yun nga lang sa phase 4. Block and lot kaso phase 4. Kaya hinanap ko pa rin yung phase 2. Dito lang din naman siya malapit. Hindi ko na ipapakita yung pag-ikot ko dito. Diretso na tayo sa pinaka-property. Ipapakita ko lang mamaya yung way niya palabas. Straight lang din naman siya palabas. Malapit lang siya sa pinaka-main gate niya. Palabas ng Alapan Street. Let's go! Ayan, bali, ito na po yung pinaka-block number niya. Ang location pala ng property ay nasa block 1, lot 30 at saka lot 31. Bali, magkatabi po itong bahay. Nasa phase 2 siya na block 1.
Ito na siya, yung pinaka-black one nila. Tapos, dito lang siya nakahilera. Hindi pa to kasi, ano pa yan, doon pa siya sa unahan banda. Andito tayo sa pinaka-location ng dalawang property. Ito sa may puno. Malilim itong area kasi may puno siya na nakatanim. Marami din ditong nakapark sa may kalsada kaya medyo masikip siya. Ginawa nilang parking slot itong kalsada kasi nga wala namang nakatira sa bahay. Marami ding nakapark dito ng mga e-bike. Yun talaga yung struggle kapag low cost na subdivision. Mga standard cut lang yung mga units kaya ang sacrifice dito is yung kalsada talaga yung magiging parking area nila. Itong dalawang property available sa second public auction with the discount under Transit PB 266. Ang acceptance of bid offers is from March 4 to 8 and then ang opening of bid offers is on March 11. Ito ang item number 73 with property number 815-2022-031-20055 and then ang item 74 with property number 815-2022-031-20053. Ang property location is at Boston Heights Subdivision Phase 2, Block 1, Lot 30 and 31 ng Barangay Toklong, Kawit, Cavite. Ito ay dalawang townhouse na may parehong sukat. Ang lot area ay 36 square meter and then floor area naman ay 44 square meter. Ang minimum bid price nila pareho din, 839,520 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 14,964.32 at ito ay parehong unoccupied property. Mukha ang mga bago pa naman ang itsura nitong bahay, parang hindi naman siya natirahan kasi sabi ng kapitbahay dito, OFW daw yung, yung dati may-ari. Kaso lang, napabayaan na yung property kaya napunta siya sa foreclose. Yan, sayang din talaga hindi na siya nakasikaso. Tingin ko mura lang naman yung mga bahay dito. Itong price niya ngayon is nasa second public auction na below 1 million lang naman per unit. Kaya nasa inyo kung magkano idagdag nyo kung gusto nyo mag-bid dito sa property. Maganda din naman yung location niya, malapit lang naman to sa entrance gate. Yan lang, yung kalsada lang dyan na Tingnan natin dito, meron nga siyang mga nakasampay. Sabi ng kapitbahay, inoccupy daw siya ng kapitbahay dito. Kaya, ayun, hindi natin sure kung sinong kapitbahay. Meron nga nakasampay na mga damit. Sarado din yung pinto. Hindi din natin masilip yung bintana. Makapal kasi yung bintana niya, hindi tatagos yung camera sa, sa glass sa bintana. Kaya hindi natin siya masilip yung loob. Sarado din naman yung pinto. Hindi ko na siya din tinangkang buksan. Baka kasi may tao sa loob Hindi ako sure kung may nakatira ba talaga. Kasi nga, ang daming harang dito. Ginawang parking slot kasi yung harapan ng bahay. Diba? Parang ganda niya. May puno kasi. Dito. Hindi siya tipong mainit kapag tag-araw or lalo na ngayong summer kasi meron siyang lilim ng puno. Tinry ko din ditong tingnan, sarado talaga yung pinto niya, hindi talaga siya mabuksan. Ayan, hindi ako sure kung may tao sa loob. Hindi ko na siya pinilit silipin na dito lang tayo sa labas. Ayan, ganyan lang. Marami din siya nakatambak or mga gamit ba ito ng kapitbahay. Pero yung harapan niya is hindi talaga siya, provision for parking. Kaya kalsada lang talaga yung option kapag meron kayong sasakyan at gusto niyo mag-park dito kung sakaling kayo makakuha ng property. Maganda din sa katapat niya mayroon ka ng kapitbahay na may tindahan kaya very accessible kapag meron kang gustong bilhin. Yun nga lang, kapag gusto mo din magtindahan, meron ka nakakompetensya kaya ayun, mahirap, di ba? Yun lang, sundan niya lang ating biyahe palabas. Ipakita ko lang kung gaano siya kalapit mula doon sa pinaka-entrance gate. Let's go!
nandito na tayo sa pinaka main gate niya. Dito ko lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.